Isa pang inihabla ng plunder o graft ngayong araw si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo at ang kanyang asawa. Napunta raw kasi sa kumpanya nila ang mahigit 1 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects. Sagot ni Momo, walang conflict of interest. May report si Sandra Aguinaldo. 1.4 billion pesos na halaga ng infrastructure projects ang napunta umano sa Surigao La Suerte Corporation na pag-aari umano ng pamilya ni Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo at asawang si Tandag City Vice Mayor Eleanor Momo. Sa General Information Sheet ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission, kasama ang pangalan ni Congressman Momo bilang direktor at stockholder mula 2019 hanggang 2022. Kanina, inireklamo ang mag-asawa sa ombudsman ng plunder at graft. Kinuwestiyon kasi ng mga naghablang pari at pribadong individual ang pagkamit nila ng mga proyekto gayong si Momo ay chairman ng House Committee on Public Works at co-chair ng House Infrastructure Committee. There is a problem because conflict of interest. Ba't niyo inalaw ang family corporation ng isang congressman na magkaroon ng ganitong bilyon na awards? Vice Chair pa si Momo ng Appropriations Committee kaya kabilang sa House Contingent sa Bicameral Conference Committee na mag-aaproba sa 2026 National Budget. Can you just imagine, billions ang nakuha akong ebidensya, pero member siya ng BICAM. Tinukoy rin sa reklamo na treasurer ng Surigao La Suerte si Vice Mayor Momo at may posisyon din ang mga anak nila. Corporate Secretary si Provincial Board Member Melanie Momoguno, Director si Councilor Romeo Jr. Sina Ruel at Romel naman ang managing officers at pumirma para sa kumpanya. Sa isang pahayag, itinanggi ni Representative Momo ang mga aligasyon ng conflict of interest. Matagal na raw silang nag-divest sa Surigao La Suerte. Wala rin daw ginagawa negosyo ang kumpanya sa kanyang distrito. Politically motivated daw ang akusasyon at pakanaraw ng mga kalaban niya sa politika. Sasagutin daw nilang pamilya ang mga paratang sa tamang forum at panahon. Gaya ni Momo, idinadawit din sa maanumalyang infrastructure projects si dating Representative Zaldico na naharap sa kasong malversation at graft kaugnay sa mga ghost flood control projects ng SunWest Corporation sa Oriental Mindoro at hiwalay ring reklamo sa DOJ kaugnay naman sa flood control project sa Bulacan. Ngayong araw ang deadline para sa counter affidavit ni Ko at pagkatapos submitted for resolution na ang reklamo. Pero nasa abroad pa rin siya kahit kanselado na ang passport. Hiniling na ng NBI sa Interpol na ilagay sa red notice alert si Ko. Ito po ay under evaluation pa. Ang huli naming na-check is actually being evaluated by the Notices Diffusion Task Force in terms of its form and substance. Sa pagsisilbi ng search warrant ng NBI sa condo unit ni Ko sa Taguig kahapon, nakakuha sila ng mga dokumentong konektado sa flood control projects. May mga nakuha ring pera, pero hindi raw isinasantabi ng NBI ang posibilidad na planted ang mga dokumento. We adhere to the principle of thoroughness and legality, and hindi naman po agad tayo naniniwala hook, line, and sinker. Kinakailangan dumaan sa masusing pag-evaluate kung ito ba ay itinanim lang o talagang genuine ang kanilang presence doon sa area. Muli namang bumisita sa DOJ si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Binigyan na siya ng provisional admission sa Witness Protection Program. Para tuluyang makapasok sa WPP, kailangan niya isauli sa gobyerno ang perang kinubra o manumula sa flood control projects. Nauna nang nagsauli ng 110 million pesos si Alcantara at may isasauli pang nasa 200 million pesos. May provisional admission na rin sa WPP si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Under evaluation naman ang application ni na dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.